Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y umitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tungli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ay adyan ng Panginoon ang ating bansa sa malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa at mga kasama natin ngayon nagsisimba sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip ay hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Nilug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka ni kakain ng pagkain na mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan ginawa ko ang inutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng iyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Magayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak.
Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding humutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyo, ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan nila ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil silang itinuturing niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinaninibugho nila ako nang sabihin nilang yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan, kaya pinaninibuhan ko rin sila nagagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang mapatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukhang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang mga tanong ninyo sa inyong buhay? Ano yung madalas ninyong tinatanong? Pagkising sa umaga bago matulog sa gabi, in the middle of the night, ano? Alam po ba ninyo na napakahalaga ng mga ito lalong-lalo na kung seryoso tayo? Sapagkat ang mga tanong na ito ang siyang po pwedeng maka-impluwensya or even magdikta sa kalagayan at maging sa direksyon ng buhay natin. Oo, kaya be careful po sa mga lagi nating tinatanong ha. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatanong ng binatang mayaman kay Kristo. Ano pong mabuti ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Hindi ko po alam kung anong dating sa inyo ng tanong na ito. Baka para sa inyo, pangkaraniwan lang dahil
pinagninilayan lang sa banal na kasulatan. Baka para sa iba corny naman o walang halaga, pero alam po ba ninyo na napakahalaga ng tanong na ito? So much so na sa lahat ng ating mga tanong sa buhay, ito ang dapat na pinakatinatanong natin. Hindi lamang minsanan kundi madalas at kung maaari ay bawat pagkakataon ng ating buhay. And why? Because you see, ano bang madalas na tinatanong natin? Di ba't patungkol sa mga material na bagay ng buhay? Tungkol sa kailangan ng ating katawan? Kailangan ng ating buhay, ng ating pamilya? Saan ba ako mag-aaral? Ano bang kursong ite-take ko? Ano bang papangarapin ko? Ano bang gugustuhin ko ma-achieve, marating sa buhay? Ano bang ideal woman or man ko? Ano bang klaseng pamilya ang gusto kong buuin? Kahit sa mga simpleng ano ba kakainin ko? Saan ba ako pupunta mamaya? Kanino ba ako lalapit? Sino bang pakikisamahan ko? Sino bang ite-text ko? Sino bang tatawagan ko? Yan. O sige, sa lahat ng mga tanong na yan, ano ang common denominator niyan? Buhay sa mundo. Itong temporal na buhay. Ito. Itong katawan na ito. Hindi naman po tayo habang buhay dito, di ba? Mamamatay tayo. At pag namatay tayo, wala nang kwentang lahat ng yan. Nasagot man natin o naisakatuparan man natin ang mga tanong na yan, mawawala ng kabuluhan ng lahat ng yan. Lahat ng yan ay temporal lang. Merong buhay na wala hanggan. Kaya dapat maging parte yan ng ating mga katanungan. Tanungin natin madalas yung tanong ng mayaman. Hindi ko naman po sinasabi na bawat yugto, bawat minuto, bawat sandali, tanungin natin, anong dapat kong gawin upang magkaroon? Hindi sa ganun na paraan na makakalimutan o kakalimutan na natin yung mga pangangailangan nating temporal. Kahit temporal na pangangailangan, mahal halaga pa rin yan sapagkat nabubuhay nga tayo, kinakailangan natin i-sustain ang buhay na ito. At maging yung mga bagay na kailangan natin at inihiling natin sa Panginoon, biyaya ang lahat ng yan. Ang gawin natin, tanungin pa rin natin yung mga lagi nating tinatanong sa buhay in relation with, in connection with, at sa pamamagitan ng filter ng napakahalagang tanong na ito concerning our relationship with God and our ultimate goal to be with God in heaven. Halimbawa, ito bang gusto kong mangyari sa buhay ko ay gusto ring mangyari ng Diyos para sa akin? Ito bang pinapangarap ko? Ang siyang pangarap din ng Diyos para sa akin? Ito bang mga taong sinasamahan ko ay gusto ng Diyos na samahan ko? Nailalapit ba nila ako sa Diyos o nailalayo? Kahit nga sa mga simpleng pagdedesisyon itong kakainin ko ito bang dapat ko talagang kainin? Ito ba talaga ang makatutulong sa ito ba talaga ang kailangan ko o baka luho na lamang ito? Ganun. Sapagkat sabi nga sa banal na kasulatan, hindi natin alam kung paano magdasal Hindi natin hinihiling yung mga pinakamahalaga at kailangan talaga natin sa buhay. Nakakalimutan natin, naisasantabi natin ang mga tunay na mahalaga na dapat nating pagtuunan. Again, laging maging parte ng tanong natin, ang Panginoon natin, ang relasyon natin sa Kanya, at ang ultimate goal natin na makasama siya. Hinuhubog po kasi ng mga tinatanong natin sa buhay ang ating mga pinapahalagan sa buhay sapagkat in the first place, hindi naman po natin itatanong paano ko makukuha ito, paano mapangyayari ito sa buhay ko, paano ko ma-accomplish ito, kung di naman mahalaga sa atin. Kaya nga po lagi din nating isama ang Panginoon sa mga tanong natin at i-maintain natin na sa lahat siyang magiging pinakamahalaga para sa atin. Kaugnay nito, hinuhubog din ng ating mga tinatanong sa buhay ang direksyon o patutunguhan ng buhay natin. Kaya nga po again, mahalagang laging kasama ang Panginoon, His will, His name, His identity, and His love of course sa mga tanong natin nang magkaroon lagi ng direksyon ng buhay natin. Hindi po kasi porke maganda ang takbo ng buhay natin, ng karir, ng trabaho, ng negosyo, o kayang pamilya natin ay nasa tamang direksyon na ang buhay natin Depende. Depende kung ang Panginoon talaga ang siyang pinakauna at nagpapatakbo ng buhay natin. Tingnan po ninyo, yung mayamang binata sa Ebanghelyo, pwedeng by all indication, sa paningin ng isang taong makamundo, okay ang buhay niya, nasa kanya na ang lahat, wala na siyang mahiling pa. Pero tingnan po ninyo, nakararamdam pa rin siya ng kakulangan. Hindi pa rin enough ang lahat ng kanyang mga naging accomplishments o mga naranasang mabuti sa buhay sapagkat ang Diyos ang siyang kulang sa kanya. At hindi rin sinasabi dito, of course, na masama ang pera o masama ang kayamanan. Pero nagiging masama na rin ito kapag kinukumpetensya nito, maging ng ating pamilya, maging ng anumang mabuti sa buhay natin, ang Diyos na pinakamabuti at pinakadapat na prioridad ng buhay natin.
O di ba't ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, anong mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay? Karugtong nito, sabi niya, anong magagawa ng tao para mabawi ang kanyang buhay? Na kung iugnay po natin sa ating pagninilay ay may pera ka nga, halos lahat nasa iyo. Maganda ang takbo ng buhay mo o kayang pamilya mo. Sabi ko nga, sa tingin ng iba, nasa iyo na ang lahat. But the question is, do you really have God in your life? Ang Diyos ba ay talagang nasa puso mo, nasa buhay mo? Sapagkat yun ang pinakamahalaga pag namatay tayo. Kaya sana higit pa sa anumang material na bagay o sino man sa mundong ito, ang maging laman lagi ng ating pagtatanong sa buhay ay ang kalagayan ng ating buhay. Ito ba ay tunay na nakaugnay sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at nagpapanatili ng ating buhay sa kasalukuyan? Hindi ba't ang Panginoon mismo ang nagsabi na ano nga mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay? Sabi pa niya bilang karugtong nito, anong magagawa ng tao para mapawi ang kanyang buhay? Na kung iugnay nga po natin sa ating pinag-uusapan ay anong magagawa ng mga meron tayo sa ating buhay para mabawi o madugtungan ang ating buhay? Wala. Kaya mamatay man tayo ng mayaman, sikat, makapangyarihan at may maayos na pamilya, sipin man ng iba na nasa sa atin ang lahat, the question is, do we really have God in our life? Kaya higit pa sa mga tinatanong natin tungkol sa mga material na bagay, ang tanong natin lagi ay ang kalagayan, tunay na estado ng ating buhay. Ito ba ay totoong nakaugnay sa Diyos na siyang nagsusustain ng ating buhay at tanging makapagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay? Ito po sanang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako, mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako na lagi kitang maisip sa buhay ko, na makita ko lagi ang kakulangan ko kung wala ka sa puso ko. Na bago ang lahat, ikaw muna. Na makita ko ikaw ang pinakatapat na nagmamahal sa akin. At yung katotohanan na pwedeng mawala sa akin ang lahat kahit pabuhay ko. At yun ay makakaya ko basta't ikaw ay nasa puso ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-realize at panindigan ang katotohanan ito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pangako ng Panginoon yan. Seek first the kingdom and everything will be given you.
Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalaga ang buhay, ang material na bagay. Pero kung wala ang Panginoon, walang kwenta ang lahat ng yan. Pahalagahan natin ang mga yan sa filter at sa konteksto ng pagmamahal natin sa Diyos kung lalapit kay Jesus upang una pa rin lagi ang Diyos at upang magbigay pa rin ang direksyon ng ating buhay ay ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Maligaya tayo, lumapit sa ialay sa Panginoon ang alak at ang Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyong ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tayo nilikha mo't pinapangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa duso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kanila, piling ng likha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng likha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Iniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kapares. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay
tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga nangangailangan ng ating tulong. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating inang simbahan at salamat din po sa tiwala nyo sa amin, sa akin. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you Diyos. rin po. Mary, Mother Of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette.